Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli dito sa ating palatuntunang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Meron nung bumungad na isang mga balita sa atin ngayong umagang ito. Araw po ng Lunes. Ang pahayag po na ito ay nagmula mismo sa isang abogado. Yun pong nagpapakilala naman na kinatawan at abogado po ng ICC na nakabase dyan sa Pilipinas at abogado ho ito mga kaibigan ng mga umano'y biktima ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi itong si Attorney Cristina Conti, mga kaibigan. Alam nyo ho yung mga inilahad niya, talagang para bagang alam na niya yung mga detalye ng gagawin at isasagawa ng ICC bilang pagsusuri sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kaibigan. Talagang 100% na sigurado siya. Ibig sabihin, matindi yung ugnayan nitong abogadong ito dyan sa ICC, yung mga huwes ng International Criminal Court, dyan sa The Hague, Netherlands, kung saan nakadetine ngayon ang dating Pangulo, mga kaibigan. Sinabi nitong si Christy Conti na binabalatan din ho ito ng ibang mga abogado dahil nagpapakilalang tila abogado ho siya ng ICC pero hindi naman daw sa katotohanan. Mga kaibigan, sinabi niya na mananatili itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po naman sa ilalim ng kustodya ng International Criminal Court o ng ICC kahit po makita ng mga medical experts na hindi siya karapat-dapat para sa paglilitis. Ano pong ibig sabihin nito? Kung mapatunayan nga po na hindi siya fit for trial, itong si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga po sa kanyang edad at maraming beses na rin pong napabalita na siya po ay natumba at nabagok ang kanyang ulo dahil po sa kahinaan dyan po sa kanyang detention cell, dyan po sa The Hague, Netherlands. Sinabi nitong si Conti na kahit mapatunayan, mga kaibigan, na hindi nga siya fit for trial dahil sa kanyang usaping pangkalusugan, hindi raw papayagan ito na makauwi at mananatili dyan sa kanyang detention cell, dyan po sa ICC. At tila baga parang nagbubunyi pa itong si Conti, mga kaibigan, na ito ang magiging desisyon ng ICC. Talagang alam na niya ang magiging desisyon ng ICC. Matindi ang kanilang ugnayan. Meron siyang napapasok ho niya yung inner circle ng mga huwes ng ICC. Ganong katindi. So ibig sabihin, meron pa ba tayong asahan na fair trial ho dyan kapag kaganito na yung sinasabi ng abogado laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magugunita na sa isang post dito sa Facebook nito si Christine Conti, sinabi nito, mga kaibigan, na ipagpapaliban lamang ang paglilitis at hindi tuluyang ibabasura kapag nakitang hindi kayang humarap sa trial nitong si Duterte. So ano po ang aasahan natin dito, mga kaibigan? Hindi kaya labag ito dyan sa patakaran ng ICC dahil defense lawyer ito Defense lawyer ito ng mga sinasabing biktima ng anti-drug war ng dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, siya yung magpo-prosecute sa dating Pangulo at dinedepensahan naman niya yung mga biktima. Bakit niya na-access yung mga impormasyon na ganito dyan sa ICC? Yung pinagbasihan nga po ng ICC kung kaya't hindi nila binigyan ng interim release ang dating Pangulo, yung mga pahayag po umano ng anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte kung saan sinasabi niyang marapat lamang o karapat-dapat lamang na bigyan ng interim release ang dating Pangulo dahil sa kanyang sitwasyong pangkalusugan. Yun daw yung pinagbasihan ng ICC kaya hindi nila pinayagan ng interim release ang dating Pangulo. Ito kayang ginagawa nitong Attorney Conti na ito, mga kaibigan. Abogado rin ito. Ibig sabihin na access niya yung hindi dapat na inilalabas na impormasyon
ng International Criminal Court. Anong pagkakaiba nun? Meron siyang A1 information. Galing po dyan mismo sa loob ng ICC. Aba, matindi ito. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi na tayo makakaasa po ng patas na paglilitis dyan sa kaso ng dating Pangulo. Mga kaibigan, binigyan din itong si Conti, mga kaibigan, na ire-review din anya ang kaso tuwing ika-4 na buwan. Magugunit ako rito, mga kaibigan, nauna rito ay iniutos po ng pre-trial chamber ng ICC na sumailalim po sa medical na pagsusuri ang dating Pangulong Rodrigo Duterte upang makita ang kakayahan nitong lumahok sa mga paglilitis sa pre-trial kabilang ang pagkumpirma ng mga kaso. Magugunit ho noong nakaraang September 23, ayon po dapat ang confirmation of charges sa dating Pangulo, subalit hindi po natuloy, mga kaibigan. Ang medical panel ay binubuo umano ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist, at isang geriatric at behavioral neurologist, mga kaibigan. Magugunit ho na nabanggit din ng dating Vice President Sara Duterte at yung na-interview ko mismo ang kanyang dating asawa si Madam Elizabeth Zimmerman at yung kanyang apong Isabel nung nandyan po kami sa The Hague, Netherlands, sinabi nga ho nila na medyo makakalimutin ang dating Pangulo. Which is, sabi nila na normal naman sa isang 80-year-old na minsan may nakakalimutan ka. Nakakalimutan mo yung mga sasabihin mo. Pero sinabi nitong si Conti na ipinag-utos nga po ng pamunuan ng ICC na isailalim sa medical examination ang dating Pangulo. Susuriin din nila kung ang dating Pangulo ay dumaranas daw po ng anumang kondisyong medikal na maaring makaapekto sa kanyang paglahok sa nagpapatuloy na pre-trial phase at ang pagkumpirma ng mga kaso. Hindi ho natin siguro mapabubulaanan na yung mga kaso na kinakaharap ng dating Pangulong Duterte ay ang murder at crime against humanity na nangyari umano sa Davao City sa pagitan ng 2013 hanggang 2016 at noong Pangulo pa siya ng bansa sa pagitan po naman ng 2016 at 2017. Kung ganyan ho ang mindset nitong abogado ho na ito, siya pa naman yung nagpapakilalang abogado ng human rights. Bakit hindi mo kinikilala yung human rights ng isang 80-year-old kapag ganyan ang mindset mo? Ibig mong sabihin, ayaw mo man lang na makasama ng isang matanda na ang kanyang mga mahal sa buhay at yung mga taong nagmamahal sa kanya sa Pilipinas? Nasaan yung sinasabi mo na abogado ka ng human rights kung ang human rights ng isang 80-year-old hindi mo man lang kilalanin at nagbubunyi ka pa at alam mo pa ang impormasyon? Ipinagkaloob sa iyo ng ICC yung mga impormasyon na yan at alam mo na ang kanilang magiging desisyon? Nako, kaduda-duda naman ito, mga kaibigan. So yan nga po yung sinasabi nila, lalo na ho yung mga bansa sa West na kumalas na dyan sa ICC, mga kaibigan. Hindi na ho apolitical yung ICC na yan, kundi political na ho sila, mga kaibigan. At itong kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil nga po siya ay mahal na mahal ng taong bayan ng mga Pilipino, sa Pilipinas man o saan man po sa abroad, mga kaibigan, talagang ito ang kanilang magiging trophy. Ayaw nilang pakawalan ito dahil wala na hong kumikilala dyan sa ICC, mga kaibigan. Kaya kailangan nilang may hawak na trophy para mangangailangan sila o kaya mananatili yung kanilang estado bilang International Criminal Court. Subalit yung mga kapitbahay ho ng mga bansa katulad ng Hungary at iba pa, wala ho. Hindi na kinikilala ang ICC. Mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita program sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, isang subscription lamang kung maligaya na tayo. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now.